Yes, at 8 months, pinati-train ko na po si Amira and we had a very happy and successful na potty training experience. At yun ang share ko sa inyo in this video. Hi mommies! Welcome to my channel. So for today, share ko sa inyo. Alam nyo, isa to sa mga gusto kong, sa tingin ko dapat nyong gawin is yung i-start nyo ng maaga na ipati-train yung mga babies ninyo. Well, there are pros and cons kapag gagawin mo yung mga bagay na yon. Pero, based from our experience, it was really very helpful for us. So, siguro para ito sa mga mommies na siguro kung gusto nyo makatipid, ganyan, and at the same time, gusto nyo na maiwasan yung mga bagay na like for example, magkakaroon ng rashes yung baby ninyo, try nyong turuan na i-potty train yung mga babies ninyo as early as possible. Si Amira, alam nyo, pinotty train ko siya at 8 months and at around 18 months, natuto na siya na mag-potty train talaga or natututo na siya na mag-pee or mag-poop dun sa kanyang potty pan. And that is very helpful for me. Kasi bilang isang nanay, ay very traumatic yung, alam mo yung nasasaktan yung anak mo pagka meron siyang rashes, ganyan. Bukod sa makakatipid ka, bonus na lang yun eh. Ang isa sa magandang may tutulong nun sa'yo is yung less na parang problem mo when it comes to having rashes. Kasi nga, yung rashes, ang mainly na nagkakos doon is syempre yung yeast infection, ganon, kapag ka yung ihi ng baby, medyo natagalan doon sa kanyang skin, ganyan. In the same way, mas lalo na kapag ka yung poop niya, ganon. And also, makakaiwas ka sa, ano na yung tawag doon, yung UTI, sabi nila, isa rin na reason kung bakit na UTI yung mga babies natin is possible din yung dahil sa mga diapers nila, ganyan. And kapag natatagalan din na ma-change mo yung mga diapers nila. Ang kagandahan kay Amira nun, at isa pang positive, isa pa na reason kung bakit maganda kapag maaga mong ipotty train yung baby mo is because habang baby pa sila, like si Amira 8 months ko sinimulan, no? Hindi pa sila masyadong marunong maglakad, ganyan. Kumbaga, ikaw pa ang in control during that time. Versus kapag gagawin mo yun kapag 3 years old, 4 years old na siya, tsaka mo palang ipapotty train, marunong na yan tumakbo, ganyan. Ayaw na niya magstay sa isang area ng matagal, ganon. So at least kapag 8 months siya, in control ka pa, hindi pa niya mafe-feel yung takot kasi anything gagawin niya eh. Kumbaga, okay lang siya, basta nandyan ka, ganon. Kapag ka 2 years old, 3 years old, ganyan, parang meron na siyang feeling of irritation kapag papaupuhin mo siya sa potty pan, maiinip na siya, ganon. Kapag nung time na 8 years old si Amira, alam nyo, lilink ko dyan yung mga videos, it was really very, good. It was a good experience kasi nakakapag-bonding kami. Yan, binabasahan ko siya ng books habang nakaupo siya dun sa potty pan niya. At yung routine na every morning, early in the morning, paggising niya, and bago siya matulog, ginagawa ko talaga yon, pinapaupo ko siya. Tsagain mo lang talaga, mommies. And you will have successful potty training experience with your babies. Mommies, there are imperfections to this kind of practice. Like for example, ako, isa sa mga na-experience ko, yung nagkaroon kami ng long travel na papunta kami ng Manila noon. Gustong umihi ni Amira pero ayaw niya dun sa diaper niya umihi. Gusto niya talaga sa restroom siya umihi. So yun, kailangan kapag papaupuhin mo siya sa restroom, talagang todo disinfect ka, ganon. At syempre, hahanapin mo talaga na makakapag-stop over kayo para mapaihi mo yung baby mo. Kaya kami noon, ang ginagawa ko, kapag may dalang sasakyan or nakisakay kami ganyan, dinadala ko talaga yung potty pan ng baby ko kapag nagta-travel kami. So, kumbaga nasa atin naman talaga yun, mommies, kung paano natin tsatsagain. But anyway, si Amira, I'm very happy. Ito yung time na. So, yun lang, mommies. Always think positive. Huwag kang mag-alala. You are doing great as a mother.